Barangay Ginebra at Rain or Shine pasok na sa semifinals ng PBA 49 season Commissioner's Cup at balikan natin yung mga nangyari dito sa ating Game 3, dalawang Game 3 na naganap sa Inares Center ngayong Pebrero 9, 2025 Sunday. At yun, very eventful yung ating Game 3. Magaganda yung mga laro and medyo may konting kontrobersya din, but yun nga, i-discuss natin saglit, no. First off, pag-usapan natin siguro yung first game, no, that saw Rain or Shine defeat Converge sa score na 112 to 103, no, sa kanilang game 3 na quarterfinals. And yun, balikan natin yung konting stats, no, yung dun sa panalong na Rain or Shine. Dion Thompson, ang ganda na pinakita kanina, no, 34 points, 12 rebounds and 7 assists, a near table double para kay Dion Thompson in what was his best game of the conference as the Rain or Shine import. Tapos si Adrian Nocum, patuloy yung kanyang mainit na opensa, no, 25 points, 3 of 3 from 3 points at 7 of 13 from the field. So Rain or Shine pumasok sa semifinals after talunin itong Converge sa game 3, no. And in doing so, no, ang ginawa ng Rain or Shine ay pinanalo nila yung last 2 games of the series, no. Matatanda natin natalo yung Rain or Shine sa game 1. And then yun nga, sunod-sunod na yung panalo ng Rain or Shine against Converge game 2 and game 3. And nabanggit nga ni Coach Hengyao sa post-game press conference na this is a huge thing for their team, no, especially for them as an independent team na makapasok sa semifinals uli. Actually, pangatlong sunod na conference na silang nasa semifinals kasama yung this conference, no. At matatandaan natin na pumasok sila sa semifinals simula nung 2024 Philippine Cup, and then itong 2024 Governors Cup nakapasok rin sila. At ngayon nga, pangatlong sunod-sunod. At sabi nga ni Coach Hengyao, ibig sabihin lang nito ay talagang yung kanilang team ay nag-i-improve yung proseso ng pagiging from a team na hindi pumapasok sa playoffs with the way they made yung draft nila, the way they selected players, the way they develop players, ay nagbubunga na yung kanilang patience, no, at yung kanilang desire to become a winning team throughout the years. Ito nga, nagbubunga na. At sabi nga ni Coach Hengyao na parang ang ibig lang niya sabihin pag ganito nakakonsistent yung team sa pagpasok sa semifinals ay nalalapit na rin siguro para kay Coach Hengyao na makapasok sila sa finals, no, ng PBA. Pero syempre kailangan nilang pagtrabahuan ito, at syempre they need to fight, they need to continue, they need to be consistent in order for them to reach the finals, no. At magiging mahirap yung kanilang makakalaban, no, sa semifinals. Ang kalaban nila ay ang TNT, Tropang Giga, na nagtapos ng number 2 sa elimination round, no. And then nabanggit din ni Coach Hengyao na he paid tribute to Dion Thompson, na ang pagkaka-describe niya, and this is his best game of the conference. And tama naman, no, dahil sa points pa lang, yung kanyang 34 points was his best output this conference. Plus he did a lot of things, yun nga, sa rebounds, and dito nga sa assist, 3 assists shy of a triple-double. At honestly, sa obserbasyon natin ay talagang mahirap yung naging sitwasyon din ng Converge dahil doon nga nagdomina si Dion Thompson. At ang napansin din siguro ng iba is hindi nagdo-double team yung Converge kay Dion Thompson sa poste, kasi talagang dinomina na niya yung paint. Sa kanyang mga hook shots, sa mga short stop, talaga na ipapasok niya high percentage shots. Pero napansin natin hindi nagdo-double yung Converge. Pero mahirap din yung sitwasyon ng Converge dahil pag nag-double sila,
ay magkakaroon ng open man sa labas, and yun na nga din ang nangyari. Naging consistent yung kanilang shooting sa outside. They shot the ball well against Converge, no? And they made 11 of their 28 three-pointers, no? Tapos isa na dun si Adrian Nocum na naging perfect, no? 3 of 3 from threes. At ayun na nga, si Adrian Nocum patuloy yung kanyang explosion sa seryeng ito. Nagtala nga ng 25 points. At yun nga, going back to Dion Thompson, talagang Coach Yengyao paid tribute to his import na nasabi niya, na-describe niya na underrated, no? Itong si Dion Thompson, dahil hindi nga siya ganun kalaki yung kanyang scoring, hindi siya ganun ka-flashy, pero syempre definitely a good fit for them. At yun nga, napatunayan na nga yan na good fit si Dion Thompson sa team dahil nga naka-advance itong rain or shine sa next round. And unfortunately for Converge, ay na-eliminate sila despite securing the number 3 seed dito sa quarterfinals. Ay nakausap din natin saglit si Coach Franco Atienza at sabi nga niya he paid tribute to rain or shine. At yun nga yung nabanggit niya, no? Nabanggit niya yung pinupunto ko na hindi sila makapag-double team dito kay Dion Thompson despite of his explosion dahil nga worried din sila dun sa outside shots ng rain or shine, and it was like a pick your poison na situation. And unfortunately for Converge, both poison ay kumbaga naging yung both poison na sinasabi niya ay naging effective in favor of rain or shine. Yun nga, yung inside presence ni Dion Thompson and then yung outside shooting ng rain or shine guards dito sa larong ito. So again, rain or shine advancing to the semifinals for the third straight conference. Anong tingin nyo sa performance ng rain or shine as they face TNT in the semifinals? Tingin nyo ba itong rain or shine will be able to make it to the finals, or TNT will stop them and yung TNT naman yung makakapasok sa finals? Comment down below kung anong tingin nyo dyan sa seryeng yan, no? Sa serye ng semifinals between TNT and rain or shine. That's going to be a best of 7. Okay, sa second game naman ng gabing ito ay nanalo ang Barangay Ginebra. Masaya ang buong barangay dahil sa kanilang panalo kontra Meralco sa score na 94-87. At konting rundown lang ng larong yan, no? Yung mga key stats, si Justin Brownlee had a big game, no? Check lang natin uli. 25 points para kay Justin Brownlee and 10 rebounds and 7 assists. Tapos sumunod dyan si RJ Abarientos with 16 points and 4 of 8 from the field, 3 of 5 from threes. At si Stephen Holt, 17 points siya, actually yung second leading scorer. But for the most part, yung talagang gumawa ng mga crucial shots itong si Justin Brownlee at si RJ Abarientos na kumamada ng dulo, no? And ito sa huge win for Barangay Ginebra. They were able to advance to the semifinals and they will meet yung top seed ng Northport sa semifinals. Again, another best of 7 affair, no? And talagang itong sila Brownlee and Abarientos were the key players, especially dun sa down the stretch, no? Well, isama na rin natin si Stephen Holt kung saan talagang gumawa din siya. Yung tatlong yon, they combined for 24 of the team's 30 points in the fourth quarter. So pagdating sa mga crucial na baskets, talagang inasahan or talagang naging maaasahan itong tatlong ito, si Justin Brownlee and si RJ Abarientos, pati na rin si Stephen Holt na nagbigay ng mga crucial shots para sa Barangay Ginebra. And like na-mention nga natin, medyo naging controversial din itong larong ito dahil nga sa pangyayari noong 5 minutes and 41 seconds remaining sa fourth quarter kung saan ay na-thrown out itong si Meralco assistant or Meralco active consultant na si Nenad Vucinic. At dahil dyan sa nakakuha siya ng pangalawang technical foul dahil parang sinugod niya, no? Actually, sinugod niya yung isa na sa ating mga referees
after natawagan ng offensive foul itong si Bong Quinto, no? At galit na galit tong si Coach Nenad Vucinic, and na-technical nga siya, and that was his second technical foul. At yun na nga, na-thrown out siya sa larong yun, no? So, samot-saring mga kuro-kuro yung ating mga nabasa, no, sa social media, sa ating spin.ph, no? Maraming mga komento, no, ang ating nabasa, at ilan sa mga komentong nakita natin ay yung tawag, no, na offensive foul, no, kay Bong Quinto, na tingin ng iba ay crucial yung call, at eventually naging parang mali yung tawag, dahil nga noong na-thrown out si Coach Nenad Vucinic ay pina-review ng Meralco, no, yung pangyayari yun, no, yung offensive foul ni Bong Quinto. At nung ni-review, after nung video review, ay nakita nila na mali yung tawag at naging successful yung challenge ng Meralco. Unfortunately for them, wala na si Coach Nenad, at yung technical foul ay nagstay, no? Hindi natanggal yung technical foul against Nenad Vucinic, at naka-free throw itong si RJ Abarientos, at kung saan actually doon nagsimula na yung pull away ng Barangay Ginebra over Meralco sa Game 3, no? Yan yung isa sa mga komento ng ibang fans. May komento rin na yun nga, nag-collapse din kasi itong Meralco, no? Lamang na lamang actually sila, no? 32-19 sa second quarter, no? Lamang ang Meralco ng 13, pero nawala yung kanilang kalamangan na yon dahil na rin kay Justin Brownlee, dahil nag 10 points itong si Justin Brownlee noong second quarter, kaya naging dikit ang laban. So may ganun ding kuro-kuro yung ibang fans natin, no, na sabihin na nga nilang mali yung tawag, pero hindi naman na-maintain ng Meralco yung kanilang kalamangan ng first half, and even down the stretch, no, nung dikit pa yung laban, ay meron ding mga kuro-kuro sa social media na ito namang si Brownlee at si RJ Abarientos ay hindi napigilan ng Meralco, at dahil doon ay nanalo yung Ginebra against Meralco. So may ganun ding komento yung iba na hindi naman dahil sa tawag na yon ang dahilan. Kumbaga yung may ganung komento na hindi naman talaga nag-cause ng game yung tawag na yon dahil dikit pa yung game, and si Justin Brownlee at si RJ Abarientos ay nag-take over at hindi napigilan nitong Meralco Bolts. So may ganun din komento yung ating mga fans sa social media, at meron din komento na hindi na dapat nagreklamo ng ganun si Coach Nenad, no? Dapat hindi na siya nagreklamo ng ganun, dahil lang sabi nga niyang iba ay medyo disrespectful nga naman yung kanyang approach doon sa referee. So may ganun ding komento ang ating mga fans. Kayo naman, anong tingin nyo doon sa nangyaring yun, no? Na saan kayo doon sa mga kuro-kurong ating nakikita, no, sa social media? Just comment down below. At well, the fact remains is Barangay Ginebra is advancing to the semifinals, and they will face Northport sa semifinals na magiging best of 7 affair dito sa ating Commissioner's Cup. So ayun, yun nga, very eventful yung ating game number 3, and exciting games. Ang dami ring nanood sa Inares Center. We don't have the official count, walang ni-release na attendance itong ating PBA, but definitely one of the bigger crowds this conference. So okay, dyan na po nagtatapos yung ating recap of the games. At ano ba masasabi nyo sa ating semifinals ng Commissioner's Cup? I-review lang natin, no, kung sino yung ating playoff bracket. Ilayo natin ng konti, no? So yan na po yung latest na playoff bracket. It's going to be Northport going up against Ginebra sa semifinals. In the other bracket, it's Rain or Shine against TNT. So anong palagay nyo? Sinong mananalo sa Northport and Ginebra? Sino mananalo sa Rain or Shine and TNT? Sino yung napupusuan nyo, at ano yung dream finals ninyo? Yun na muna ang ating recap
ng mga pangyayari sa PBA Commissioner's Cup semifinals. Again, February 26 pa po ang ating semifinals. Sorry, kasi nga PBA will take a break to give way to Gilas' participation and preparation for the FIBA Asia Cup qualifiers at magbabalik ang PBA sa February 26 with Game 1 that will be held sa Smart Araneta Coliseum at I think 5 games gaganapin sa Smart Araneta Coliseum and 2 sa PhilSports Arena including Game 7 kung aabot man yan sa Game 7. So again, we expect an exciting semifinal series dito sa ating Commissioner's Cup. So yan, dyan na po nagtatapos ang ating recap. I'm Ruben Terrado and thank you again for your support sa ating mga different platforms, spin.ph. Basahin niyo po yung mga articles natin and yung ating mga recaps and sidelights of game number 3 ng 2 serye. And again, like nyo na rin yung ating Facebook page sa spin.ph and as well as yung ating other social media platforms sa spin.ph. And ako naman po sa YouTube, please subscribe. Consider subscribing to our YouTube channel for more updates about the PBA. Okay, dyan na po nagtatapos ang ating recap. I'm Ruben Terrado and we will see you next time.